Mga kabeshiwa, kumusta? So, another vlog na naman tayo. And, ang vlog na ito is para doon sa mga K1 visa holder or yung kanilang application ay K1 visa. Ganon. So, anyway guys, dumating ako, for the record lang, gusto ko lang i-summarize yung pagdating ko dito. Or gusto ko lang i-share sa inyo kung kailan ako dumating dito sa Amerika, no? So, July 16, 2024, dumating po ako dito sa bansang Amerika, no? So, kasi may mga nagtatanong sa akin kung meron na ba akong green card dito sa USA. And then, may nagtatanong din kung pag mag-a-apply ka ba ng adjust status or yung green card is kailangan ba, COVID vaccinated ka ba? And then, yun. So, sasagutin natin yung mga katanungan na iyan, no? So, yun nga, ako vaccinated or COVID vaccinated, hindi nila tinanong yun nung nag-apply kami ng adjust status dito. So, yun. And then, ano pa nga ba? Kung na-receive or kung meron na ba akong green card, wala pa po. So, kararating ko lang dito noong July 16. So, July, August, September, October, November. So, siguro magpo 4 months. Yeah, wala pa tayong 4 months. Magpo 4 months pa lang tayo. And then, September 5 is nag-start or nagpasa na po kami ng mga kailangan nilang documents doon sa USCIS. So ano nga ba yung mga requirements na binigay ko sa USCIS kasama ng documents ng aking asawa? So, ayun, kailangan po nila ng photocopy passport, and then yung yung medical documentation natin, kailangan din nila yon. Tapos, kailangan din po nila ng PSA birth certificate, mga kabeshi. So, ito buti na lang meron akong dalang extrang PSA birth certificate. Kasi kung hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kasi nga yung ating PSA birth certificate is naipasa po na natin yun sa US Embassy, di ba? Nakasama na po doon sa yellow packet, and then ng yellow packet na po yun is kinuha na sa atin doon sa airport. So, yun nga. So, buti na lang mga kabeshi is meron akong dalang extrang PSA. So, yun. Reminder ko lang sa inyo, bago po kayo lumipad patungo dito sa bansang Amerika, dala po kayo ng extrang PSA birth certificate kasi kailangan po yun para sa ating pag-apply dito ng ating adjust status. So, yun, wag nyo pong kakalimutan yun. Tapos yung natin, yung medical natin na binigay ng ng St. Luke sa atin, wag din po yung kakalimutan yun kasi kailangan din nila po yun. So, and then aside from that, kailangan din nila yung mga documents ng inyong magiging asawa dito or asawa or fiancé. Nyo ba na nung pinasa namin yung lahat ng aming requirements is sobrang kapal, as in sobrang kapal yung pinasa naming Xerox copy or photocopy. So, karamihan doon is requirements ng iyong asawa. And then, noong nakumpleto na namin lahat ng mga kailangan ng USCIS, September 5 or September 5th is pinadala namin na lahat-lahat yon through post office. So, yon. Napadala na namin lahat yon. And then, September 5 yun And then, magkano nga ba yung yung binayad namin para sa aking adjust status or para sa aking green card or para sa aking application. So, umabot po siya ng $1,440 USD. So, yun po yung binayad ng aking asawa. And then, noong October 13 is naka-receive kami ng mail kung saan nakalagay doon yung appointment ko, kung kailan ako pupunta sa immigration office for my biometrics. Tapos, yung pag-picture nila sa akin, kailangan din nila yon. So, punta kami sa immigration office or sa Department of Homeland Security, yun ba yung tawag nila doon? Correct me if I'm wrong. Pumunta kami doon ng October 4, 2024, 10 in the morning. So, maaga pa lang, umalis na kami dito sa bahay, mga siguro around 6 in the morning kasi from Huntsville to Birmingham, kasi doon yung office ng immigration sa Birmingham.
So, ang dinala ko po doon sa office ay yung yung application kung saan nakalagay doon yung date and time ng aking appointment. And then, dala-dala ko din yung SS number ko or yung security number na tinatawag nila. Tapos, yung state ID ko. So, balit, mayroon kaming hindi nadala yung pinaka-importante, yung marriage certificate. Kasi, ang akala namin is hindi na nila yung kailangan kasi pinasa na namin yun sa kanila. Kasama na doon sa mga lahat ng mga documents na pinasa namin sa USCIS. So, balit, pagdating namin doon, hinahanap nila yon yung aking marriage certificate. Hindi namin nadala. So, sobrang na-stress kami sa oras na iyon. Kasi akala namin is hindi nila kami entertain. Akala namin babalik pa kami ulit doon. Kasi sobrang layo naman yung office nila. Kung malamang ma-stress ka kasi sobrang layo. Subalit ang ginawa ng isang officer doon, pinag-antay nila kami, siguro umabot din ng 10 minutes. Ang alam ko siguro nag-background check sila through online kung siguro chinek nila kung talagang kasal kami. So, after 10 minutes, lumabas na po yung officer and then tinawag na niya ako para sa aking biometrics, gano'n. Tapos after noon, nag-sign lang ako and then ano ba nga ba? And then, yun, pinicturean nila ako. Tapos, ito, bago pala kayo pumunta dun sa immigration, tanungin nyo yung asawa nyo kung ano ba yung dapat magiging signature nyo or isa-sign nyo. Kasi ang sinulat ko nung nag-sign ako is yung yung aking surname. So, medyo nag-alala kami doon. Pero siguro, okay lang naman siguro yun. Siyempre, nakasanayan ko kapag nagsasign ako or nagsisignature ako. Signature ako is L. Paragas. Ganun lang. So, yun. Mayroon pa ako nakalimutan about doon sa mga requirements na nabanggit ko. Please just let me know. Pwede kayong mag-comment dyan sa baba. And yun. And I just want to say thank you doon sa nag-comment sa aking video about sa experience ko sa St. Luke. Ang nasabi ko kasi doon is DS-260. So, nagkamali ako doon sa point na yon. Dapat pala is DS-160. So, nagkamali ako. So, thanks for correcting me. Miss Rosel. Rosel ba yung pangalan niya noon? Basta Rosel. Alam ko Rosel yung pangalan niya. Let me check. Yeah, parang, Rosel, ganun. So, thank you so much, sis, sa pag-correct mo sa akin. I really appreciate it. So, yun. And then, yun lang. Thanks for watching. Bye!